Aming Diyos, Ama sa langit, kami po ngayon ay muli na nagtitiwala sa iyo, kaya kami pumunta sa lugar na ito. Dahil marami ka nang pinatunayan sa amin at hindi mo kami binibigo. Nagpapakumbaba po kami, aming Diyos, lumalapit muli sa iyong biyaya. Inaamin namin ang pangailangan namin sa iyong salita na nagbabago ng aming buhay. Higit sa lahat, naging dahilan kung bakit nakilala ka namin. Basbasan mo po ang bawat salita mo na papakinggan ng iyong mga anak. Humihingi rin kami ng tawad sa aming kahinaan, mga kasalanan at pagkukulang, mga pagmamalabis, mga bagay na sinadya naming gawin. Mula po sa kakulangan namin, sa karunungan, hanggang sa mga bagay po na nababatid namin ngunit sadya namin ginawa. Panginoon, tanging sa biyaya mo lamang po kami umaasa muli. At sa hapon na ito, Banal na Espiritu, humihiling po kami dahil ikaw ang siya nangako sa mga taong lumapit sa iyo sa lugar na ito ay maranasan kanila. Panalangin ko na habang nakikinig sila ng iyong salita, ay maranasan nila na naiintindihan mo sila, Panginoon, sa kanilang sitwasyon. Salamat po dahil sa iyong mga salita ay kay magbibigay buhay, kay magpapagaling, magbibigay pag-asa at gagawa ng mga bagay na higit sa aming inaasahan. We long for your touch, Lord. Mahawakan man lang namin ang dulo o laylayan ng iyong kaluwalhatian, aming Diyos. Sa sandaling ito, Panginoon, inihahatid ko at dinadala ko sa iyo mga tao na ito sa iyong presensya, sa iyong salita, nagbibigay sa amin ng katotohanan. Lord, I pray, gawin mo ang nais mo. You are free. Nalangin ko sa mga taong ito, magpasakop sa iyo, pagharian mo sila. Ingatan mo kami sa lugar na ito, anumang gawa ng kaaway, mga pandaraya, panlilinlang ay pinapalayas namin, tinatapakan din namin, at dinudurog namin any yoke of the enemy, for our name is written in heaven. Because you save us, Lord, kami mga anak mo. Kaya walang ibang kapangyarihan ang mararanasan ng mga tao sa lugar na ito, maging kasama namin online, kundi ang presensya mo lamang. In Jesus' name, Amen. Basahin po muna natin ang Word of God natin ngayong araw. Ito ay nakasulat sa Marcos chapter 7. Verse 24 to 30. Basahin ko po muna sa NIV. Mamaya basahin natin sa Tagalog. Jesus left that place and went to the vicinity of Tyre. He entered a house and did not want anyone to know it. Yet he could not keep his presence secret. In fact, as soon as she heard about him, a woman whose little daughter was possessed by an impure spirit came and fell at his feet. The woman was a Greek, born in Syrian Phoenician. She begged Jesus to drive the demon out of her daughter. First, let the children eat all they want, he told her, for it is not right to take the children's bread and toss it to the dogs. Lord, she replied, even the dogs under the table eat the children's crumbs. Then he told her for such a reply, you may go, the demon has left your daughter. She went home and found her child lying on the bed and the demon gone. Basahin natin sa Tagalog. Binasa po natin sa LSB dahil nandun po yung mga eksaktong salita na pag-aaralan natin. Pero para mas maintindihan natin ang maunawaan ng kwento na ito, basahin natin sa ASND.
Umalis si Jesus mula roon at pumunta sa mga lugar na malapit sa Tyre. Pagdating niya roon, tumuloy siya sa isang bahay. Ayaw sana niyang malaman ng mga tao na naroon siya. Pero hindi rin niya ito naitago. Sa katunayan, nalaman agad ito ng isang ina na may anak na babaeng sinaniban ng masamang espiritu. Ang babaeng ito ay taga-Phoenicia na sakop ng Syria at Griego ang kanyang salita. Pinuntahan niya agad si Jesus at nagpatirya pa sa paanan nito. At nagmakaawang palayasin ang masamang espiritu sa kanyang anak. Pero sinagot siya ni Jesus sa pamamagitan ng isang kasabihan, dapat munang pakainin ang mga anak dahil hindi tamang kunin ang pagkain ng mga anak at ihagis sa mga aso. Sumagot ang babae, tama po kayo, Panginoon, pero kahit mga aso sa ilalim ng mesa ay kumakain ng mga mumo na nailaglag ng mga anak. Kaya sinabi ni Jesus sa kanya, dahil sa sagot mong iyan, maaari ka nang umuwi, lumabas na sa anak mo ang masamang espiritu. Umuwi nga ang babae at nadatnan ang anak niya sa higaan at wala na nga ang masamang espiritu sa kanya. Palakpakan natin ang salita ng Diyos. Ang story na ito ay panahon na may gustong lumapit sa Panginoong Hesus. Actually, bago ko mabasa to, isa sa mga mindset ko talaga, lahat ng lumalapit kay Jesus ay hindi niya matanggihan. Basta lumalapit sa Kanya. But when I read again this story, it reminds me a lot of things. Nagpaalala maaari magpaalala din sa inyo ng isang bagay patungkol kay Jesus. Maganda yung ating inawit kanina na ating mga pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Ano kayang pangalan natin no? Gaano kaya kaganda ang pangalan? Malamang this is a holy name na hindi binabanggit dapat ng isang mortal na tao. Kasi ganun ang pangalan ng Panginoon, di ba? Kung ang pangalan ng Panginoon is so holy, hindi mo pwedeng basta-basta banggitin. Ang Jewish culture nga gumawa ng paraan para hindi mabanggit ang pangalan ng Panginoon dahil it is holy. Hindi dapat banggitin ni dumaan sa labi ng isang marumi o makasalanan tao. Tayo kaya, ano kaya pangalan natin sa langit? Malamang, pangalan niya na hindi kayang banggitin sa lengguwahe ng tao o kahit lengguwahe ng kahit anumang likha. Gaano kaya kaganda yun? Kaya nakaisip na ba kayo ng pangalan ninyo? Mukhang maganda, Ichigo. Shikamaru, Naruto. Ganyan, no? Maangas. Pero only God knows. We don't know what kind of name He has given us. Diba? Baldo, di ba? Ganda-ganda, Baldo. Diba? So, isa sa mga we look forward na may inihanda sa iyong pangalan ang Panginoon. Kanina, gusto ko sana magpakita ng isang buto at sabihin sa inyo, mangga ito. Puno to ng mangga. Pero hindi kayo maniniwala. Example, may hawak ako na buto. Sabihin ko sa inyo, isa po itong puno ng mangga. Maniniwala ba kayo? Hindi, pastor. Hindi puno ng mangga. Buto yan. Pero in reality, hindi pa man siya puno ng mangga. After ng ilang taon ng pagtanim, pag-aalaga, pagdilig, makikita mo, oo nga. Puno nga ng mangga. At ganun din tayong mga Kristiyano. No matter how small the progress is, ang mahalaga ay nagpapatuloy ka sa Panginoon. Kasi may kanya-kanya tayo standard. And no one knows kung paano kumikilos ang Diyos sa bawat buhay ng isang tao. Iba-iba yan eh. Kaya nga hindi natin maintindihan minsan ang pagkilos ng Diyos sa buhay ni Jaja at kung kani-kanino man sa ating lahat, iba-iba. Only God knows at maaaring sinasabi rin sa atin ng Panginoon kung paano siya kumikilos sa buhay natin.
Magandang paalala yan. Pinapaalala sa atin ng Diyos na karamihan sa inyo yung mga anak na ng Diyos. You have to believe it. Dahil doon magsisimula yun. Dahil kung oras na huminto ka sa paniniwala na anak ka ng Diyos, unti-unti rin mawawala sa iyo. At unti-unting maaagaw at mananakaw sa iyo. So paalala lang yon sa ating mga kapatid. Kaya sa inyo na makinig kayo tulad ng mga anak ng Diyos. Dahil ang mga anak ay nakikinig sa kanyang magulang. Kung alam mo na ito o kaya mo na ipaliwanag ito, maganda ay maigi natin pag-aralan. Kung hindi mo pa nauunawaan ang passage na ito, maiging makinig ka. Diba? Alam niyo po, kami mga preacher, meron talaga something sa amin na nalulungkot kami kapag, siguro, syempre, katangian ng taga-announce. Pag may mga tao na nakikita namin hindi nakikinig, syempre may heart, siguro nilagyan talaga kami ng heart ni Lord na pag nakita na, uy, hindi nakikinig yun, uy, pinapasabi ang hari, lika nga dito. May mga ganun talaga. At sana yung pakinggan mo maigi, kapatid. Bilang kaibigan, bilang pastor, pakinggan mo maigi ang salita ng Diyos. Sino man na nagtuturo, anong oras man, evangelism man, o kung ano mang, basta salita ng Diyos mula sa kanyang mga lingkod. So, ito ang ating title. Basahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Ayan. Kanina may tumatahol sa labas eh. Ay! Gano'n. Kala ko, sino tumatahol? Kala ko aso, tao pala. Hindi ko nabanggitin kung sino yon. Kasi tunog aso eh. So kahapon po ay International Dogs Day. Palakpakan natin mga fur parents dyan. So binabati ko kayo ng Happy Parents Day sa mga fur parents dyan. Mga dog lovers. At mapag-usapan na rin natin. Alam mo, naiintriga din ako sa mga aso sa Bible eh. Iniisip ko, bakit sa dinami-dami ng passages sa Bible, bakit ang konti o bihira mapag-usapan yung aso, no? Samantalang parang tayo mga tao, parang hindi tayo mabubuhay nang walang aso. Tama ba? No, totoo naman eh, kahit ako eh. Parang, bakit sa dami ng hayop, hindi aso? Siyempre, hindi naman Pinoy yung mga yun, mga Hudyo. Kaya madalas, anong hayop ang pinag-uusapan? Tupa. Ayan. Mga tupa talaga. So sa istorya na ito, habang binabasa natin mga kapatid, may mga bagay na pwede tayong ma-assume o makita, pero hindi yun yung gustong ituro ng salita na ito. Makita natin, di ba, sabi ng Diyos, sa istorya na ito, si Jesus ay nalapitan ng isang babaeng may anak na inaalihan ng demonyo. Kumbaga, sinasaniba na. Wala na siyang magawa. Kaso ang problema, si Jesus, tinanggihan siya. For the first time, bihira, very rare. Pwede nating makita dito, Lord, hindi ka ba naawa? Na napoposes na ng demonyo yung anak. Pwede natin maisip yon sa story na ito. Pero hindi yun ang katotohanan na gusto ituro sa atin dito sa storya na ito. Pero dapat makita rin natin yung bagay na yon na ang Diyos, mamaya. So, sa next slide. Pwede rin nating sabihin dito si Jesus ay racist. May favoritism si Jesus. Ano ba sabi niya? Sabi sa Matthew chapter 15 ng story na ito, naparito ko para sa mga Pinoy. Ano yung sinabi? Sa mga Hudyo. So makita natin dito, ang hirap tanggapin na, Lord, may pinili ka. Bakit hindi kami, Lord? Di ba? Pero pag Hudyo kayo, yes. Pero masakit kapag hindi ikaw ang pinili. Papatanong ka. Pero pag ikaw pinili, wala nang tanong-tanong, maalaga, pinili ako. Okay ba yon? Sa kanila, sa ating Pinoy, lugi. Pero hindi doon natin pag-uusapan yan. At, ito masakit. Lalo na sa mga progressive Christian. Yung mga, banggitin ko na kasi ito naman yung tinuturo nila, mga progressive. Ano ba yung mga progressive Christian?
Sila yung mga Kristiyano nagsasabi na may nalaman sila sa Bible na higit sa mga itinuro noong unang na mga apostol. Kumbaga, yung mga tinuturo daw ng mga dating pastors, dating bishop, mga church fathers, hindi eksakto, may mas malalim daw na mensahe. Kaya sabi nila, si Jesus daw ay tinawag yung babae na aso. Kaya pwede ka na daw umastang, kaya tinatanggap na daw yung, hindi, di ba may nauuso ngayon yung mga tao, hindi aso ko, I prefer to be called a dog. Ano nyo na ba yun? Oy, totoo yun mga kapatid. May mga tao sa ibang bansa ngayon, gusto nilang ituring silang aso kahit tao sila. At pag tinuring mo silang tao, na-offend sila. Kasi in their mind, aso sila. At yun yung gusto nila. So, ganun nakalayo at gina-justify nila dyan. So, yan po ba yung gusto ituro? Mga kapatid, kaya tayo mag-aaral. Sabihin sa katabi mo, kaya mag-aaral tayo. Ayan. Mag-aaral tayo ng Word of God. Pag-aralan natin kung ano ba talaga ang gustong sabihin ng Panginoon sa text na ito. Hindi tayo lalayo kundi sa verse lang na ito. Hindi tayo pupunta sa ibang verse, kundi dito lang. Sa unang dapat natin matutunan sa kwento na ito, sa next slide, God's personal will. Kung ang tao may choice, ang Diyos, marunong din siyang mamili at may choices din siya. Hindi masama yun. It's okay. Kasi doon mo makikita kung sino siya. Kung ano yung gusto niya, yun siya. Katulad ng ating Panginoon. Banal siya, kaya ang mga bagay na gusto niya ay banal. Siya ay matuwid, kaya galit siya sa kasamaan, kasalanan, sa kawalan ng hustisya. Kasi nga, matuwid siya, yun ang preference niya. At yun siya. Hindi katulad ng tao, kung ano yung preference niya, minsan hindi siya yun. Diba? Katulad ko, kung makita niyo ako nagko-kojik, hindi naman ako nag-kojik, maitim ako pero gusto ko maging mabuti, parang I'm contradicting myself, di ba? Pero di naman masama maging mabuti. Pero, ang Panginoon, iba. Kung ano yung gusto niya, yun siya. Basahin natin sa verse 21. Jesus left that place and went to the vicinity of Tyre, and he entered the house and did not want anyone to know. Makita mo kapatid, ayaw niya na makaalam nito. Yet he could not keep his presence secret. May mga panahon talaga na kung tayo tao, gusto natin lagi makita si Jesus. Pero there are times, si Jesus din, may pagkakataon na ayaw niya na makita siya ng mga tao. For a purpose. May mga dahilan, hindi ko na rin alam. Basta sa mga oras na ito, hindi panahon para makita siya ng mga tao. At ayaw niya na makita siya ng mga tao. Kaya makita natin ang Panginoon, nagpakita siya ng pabor sa Israel. Ang tao may favoritism yan. Pero sana wala. Kasi merong mabuting favoritism talaga eh. May masamang favoritism. Bakit niya pinili ang Israel? Kasi, iba kasi yung mindset natin ng favoritism eh. Ang mindset natin ng favoritism ay ito gusto ko kahit anong mangyari, kahit mali ginagawa na ito, gusto ko to. Pero ang Panginoon, kapag nagpakita siya ng pabor, parang magulang, sa 5 magkakapatid, may isa doon na nangangailangan ng atensyon. Mas bibigyan niya yon ng atensyon. At sa lahat ng bansa, Israel yon. Kaya ang gusto ng Diyos, ng mga oras na ito, para maluwalhati siya, ang gagamitin niya, hindi magaling na bansa, hindi malaking bansa, hindi makapangyarihan na bansa. Gusto niya gamitin ang Israel dahil sa lahat ng bansa, sila ang pinakamahina, pinakakonti, pinakawalang kwenta. Tanungin niyo mga magulang at magiging magulang din kayo. Kung sino ang may sakit sa 5 anak, sino bibigyan mo ng pansin? Praise God. Tama po ang sagot mo at makatarungan ka. Mabuti po o masama yung bagay na yon? Kapag ang Panginoon nagbigay ng pabor,
mabuting bagay. It doesn't bring injustice. Sa atin naman, pag nagkaroon ng favoritism, injustice tayo. Kasi nakukuha lagi yung gusto natin, ito masunurin sa akin to. Ganyan. Nagiging masama yung ating favoritism. Kasi, ito lang yung aalagaan ko, favorite ko to kasi masunurin to eh. Pero yung pasaway, baliktad ka kapatid. Huwag mong gagawin. Dapat nga, mas bibigyan mo ng atensyon. Tulad ng Panginoon, yung mga mas nangangailangan. When God show favor, He does it hindi dahil yun lang ang prepared niya o gusto niya lang yon. May malalim na dahilan. May purpose. At hindi magbubunga ng masamang bagay. Sa tingin nyo, bakit sa mga matatagal na sa pananampalataya, God loves Jacob and hated Esau? Dahil ba ayaw niya lang kay Esau? Basta ayoko sa kanya. Hindi kapatid. Kasi si Jacob talaga yung pinili eh. Tsaka sa dalawang magkapatid, sino ba mas nangangailangan sa kanila? Actually, si Jacob hindi favorite eh. Ang favorite talaga si Esau. Yung nanay ang may gusto kay Jacob. Pero ang gusto ng tatay, sino? Si Esau. Pero ganito kaganda sa Panginoon, kapatid. Kahit ayaw sa'yo, nino man, kahit pa sarili mong magulang, pero ang Panginoon, na ang mata niya ay nasa mga aba, nasa mga nangangailangan, mas binibigyan niya ng pansin yung isang tupa na nawawala kesa sa 99 na nandun sa kanyang presensya. Kaya kung ikaw, nakikita mo yung sarili mo, buti pa yung ibang kapatid ko nag-grow na sa faith. Kapatid, tandaan mo, mas ginagabayan ka ng Panginoon. Hindi dahil favorite ka niya, dahil kailangan mo ng pabor niya. Alam niya kung sino yung dapat bigyan niya ng pabor. Bakit? Anong ginagawa ng Panginoon? Kasi gusto niya maging patas para sa lahat. Sabi sa salita ng Diyos, meron talagang mahirap at mayaman. Kaya ako, simula nung in-internalize ko yun, naniniwala ako, may mga tao na kahit anong gawin niya sa buhay niya, gusto niya maging mayaman, pero kung mahirap talaga siya, mahirap. Iba naman yung mahirap na talaga naghihikawos, ha? Iba talaga yung, may mga tao talaga na tinadhana ng Panginoon na hindi ka magiging bilyonaryo na, baka maging sapat lang. Pero hindi yung sobra-sobra na tulad na nakikita mo sa iba. Kaya pag sinabi nila, kapag namatay kang mahirap, kasalanan mo na yon, ingat naman tayo sa pagsabi nun. Kaya sinabi talaga ng Panginoon, meron talagang mga taong mahihirap at may mga mayayaman. Pero kapatid, hindi naman tinuturo doon ng Panginoon na kahit anong sikap mo, wala, mahirap ka talaga. Hindi naman ganun yung ibig sabihin nun. Nakikets niyo ba? Baka naman nalilito kayo. Baka iba dyan magdahilan, hindi, tadhana ako na maging mahirap. Kapatid, siya mayaman, naging mahirap para tayo na naghihirap, maging mayaman. Kailangan, mag-progress din ang buhay mo. Hindi sinasabing maging bilyonaryo or trilyonaryo. Ayun lang yun. Ayun yung gusto kong ipaalala sa inyo. So mga kapatid, ang Diyos, una, matutunan natin, may mga pagkakataon, kapag gusto niya, gusto niya. Pag ayaw niya, ayaw niya. Pero kapag gusto niya, may dahilan. Hindi lang dahil trip niya or preference niya or yun lang yung gusto niya. Kapag ayaw niya, may dahilan kung bakit niya ayaw. Sabi sa Romans chapter 8:28, all things works for good to those who love the Lord and called according to His purpose. Kapag ayaw niya, may isang bagay na ayaw niya mangyari sa buhay mo para sa ikabubuti mo yun. Just trust the Lord. Tiwala ka sa Diyos. Ang Panginoon natin, may pagpapasya din yan. Kaya yung pagpunta niya sa cross ng Kalbaryo, decision yun. Hindi yun dahil prophecy. Kasama na yun. Ganun talaga ang Diyos. Hindi siya nalilito. Ayun ang prophecy, yun ang gusto niya, yun ang decision niya, yun siya. Ganun siya. Iisa lang.
Minsan kasi tayo, di ba? Ito yung tadhana mo, pero iba yung tinatahak mo. Di ba? Ganon yun. Ganon ang tao. Pero ang Diyos, iba. Siya, ayun na yung prophecy, yun na yung tadhana niya. Ay, yun din yung gusto niya. Ayun din ang decision niya. Ganon ang Panginoon. Pero tandaan mo, kapatid, masakit man sabihin, pero hindi pa ito yung panahon na ang Diyos ay tatanggihan niya ang tao. Kung buhay ka pa at lumalapit ka sa Kanya, tatanggapin ka niya. Pero kung umabot ka sa uli ng buhay mo at ayaw mo siyang tanggapin, at nasa sukdulan ka na sa pagkakataong binigay sa iyo ng Diyos, at natapos mo na yon at kahit pag gusto mo, kapatid, wala na. Wala na tayong magagawa doon. Dahil ang Diyos ay may sariling pagpapasya. At alam niya kung kailan ibibigay ang huling pagkakataon sa atin. Hindi tayo ang magdidikta, Lord, last chance. Hindi. Siya ang magsasabi ng last chance. Hindi tayo pwede makipagmatigasan sa Panginoon. Respect Him. Diyos siya. Hayaan mo siyang masunod. Kahit pa anong sigaw ng mga taong mapupunta sa impyerno, wala sila magagawa. Dahil desisyon na yon ng Diyos. May pagpapasya din siya. Kaya nga dito, may moment na parang nakakapagtaka, bakit gaya ganun si Jesus, no? There's a purpose. At makita nga natin sa istorya na ito, may lalapit sa Kanya. Sa next slide, is mga dapat din natin matutunan. Favor to children of God. Taas ang kamay ng mga anak ng Diyos. Kung sa mga nakataas ang kamay, alam nyo ba yung John 1:12? Kung hindi, ibaba nyo na. Alam nyo ba, ang mga anak lang ng Diyos ay ang mga taong sino mang tumanggap at nanalig sa Kanya ay siyang binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Kung naniniwala ka, nananalig ka, nananampalataya ka kay Jesus, anak ka ng Diyos. Binigyan ka niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sa story na ito, makita natin, gustong ituro sa atin ng Diyos, may favor ang mga anak ng Diyos talaga. Minsan gusto nating isipin dito ang sama ni Jesus eh. Lord, hindi ka ba naawa? Uncompromising truth. Pero may gusto kasi ituro ang Diyos dito eh. Parang, Lord, di ka ba naawa? Sinasaniba na ng demonyo yung anak, lumapit sa iyo yung nanay. Tapos, tinanggihan mo, tapos sasabihin mo. Ano sinabi ba ng Diyos? Masama ba yung sinabi ng Diyos? At gusto yung paunawa sa Kanya. Ito po ang sinasabi ng Diyos sa Kanya. Kailangang unahin muna ang mga anak ng Diyos. Minsan, baluktot yung ating isip din eh. Iniisip natin, si Jesus ang salbahe mga time na ito. Kapatid, salbahe si Jesus kung uunahin niya yung kaaway sa anak. Ulitin ko, kapatid ha. Masama si Jesus kung papakainin niya muna ay aso bago ang mga anak. Sino dito? Pinakain muna yung aso bago yung kapatid. Naku, napaka-animal. Masama yon. Diba? Oh, naliliwanagan na ba kayo, mga kapatid? Diba, minsan, doon tayo mag-isip. Grabe naman, tinanggihan. Eh kung tanungin ko kayo, kapatid, dalawa kayo nakapila, anak ka ng Diyos, tas meron dito, hindi sumasamba sa Diyos, tas lumapit. Tas inuna ng Diyos yung hindi sumasamba sa Kanya. Lalapit lang pag may kailangan. Magtatampo ka? Siyempre, anak ka eh. Tama po ba? Kapag inuna niya yung hindi naniniwala sa Kanya, mali. Eto, naniniwala, naglilingkod pa sa Diyos. Tapos pinakinggan, eto, inuna. May favoritism? Meron, kapag gano'n nangyari, inuna mo, ibig sabihin, favorite mo siya.
Kaya mga anak ng Diyos, we have an advantage. Huwag ka naiinggit sa mga aso. Alam niyo po, para maliwanagan kayo, ang babaeng lumapit na ito ay Syrophoenician. Sabi mo, Syrophoenician, Greek, and Canaanites. Di ba ang gulo? Lahi pa lang ang gulo na. Alam mo ba kung gaano kasama yung lahi nito? Kapatid, mas masama pa sa kapitbahay mo na walang kasing walang ya. Totoo. Kasi alam mo ba mga Canaanites, yung mga anak nila, sinusunog nila sa mga Diyos-Diyosa nila. Mas masama pa sa kapitbahay mo na pinapabayaan yung anak niya. Buti yung pinabayaan lang. Pero ito, sobrang sama nito. Sinusunog yung anak para sa kanyang Diyos-Diyosa. And a blasphemous people. Masamang tao. Mas masama pa sa mga kapitbahay niyong may bisyo. Na nagkakaraoke ng hanggang umaga. Walang kasing sama to, kapatid. Lahat tayo may kapitbahay na ganyan, kahit kami sa Cavite. Ayun naman, di ba? Wow, napakasama. Dumudulas sa akin labi. Di ba? Ganon kasama. Hindi, mas masama naman to. Ngayon, kapatid, mas masama pa to sa mga kriminal na kilala nyo. Mga magnanakaw, gumawa sa inyo ng masama. Walang kasing samaan lahi na ito. Tapos, baka nga sinasaliban anak nito dahil siya rin may kasalanan eh. Kasi bakit? Sino ba sinasamba niya? Si Baal. Ang demonyo. Sino ba sumanib dun sa anak niya? Si Baal din naman. Sino may kasalanan? Siya rin naman. O ngayon, anong gusto ituro ng Panginoon? Ayaw niya ba na gumaling yung bata? Alam mo ang gusto ng Diyos? Gusto ko sana pagalingin yung anak mo eh. Pero ang mas mahalaga sa akin, alam mo, maging anak ka ng Diyos. Tanggapin mo ko bilang Diyos. May pinapanalangin ka ba? Himala, prayers, matagal mo nang inaantay. May mga hinihiling ka ba sa Diyos? Amen? Ngayong kapatid, may sinasabi sa iyo ang Diyos, may mas mahalaga. May higit na dapat mong maranasan, higit sa pinapanalangin mo. Una mong hingin yung pinakamahalaga. Yung kaluluwa mo sa impyerno, na mapupunta sa impyerno, lumapit ka sa Diyos. Ipanalangin mo ngayon, humingi ka ng tawad sa Diyos. Lumapit ka sa Kanya, magpakumbaba ka, manampalataya ka sa Kanya. Dahil ito yung mahalaga. May mas malaki pa bang problema kaysa sa kaluluwa ng isang taong nasa impyerno? Tanungin ko kayo, kapatid. Mas malaki pa ba yung problema ng taong may malaking utang na milyon-milyon? May sakit? May kapansanan? O isang tao nandun sa walang hanggang kamatayan at paghihirap? Kapatid, ang gustong ibigay ng Diyos sa babaeng ito. Gusto niyang ituro, gusto niyang ma-realize. Lumalapit ka, pero alam mo, mas mahalaga sa akin ang mga anak ko. Pero alam mo, maganda sa Panginoon, hindi niya naman tinanggihan talaga eh. Hindi niya talaga tinanggihan, pare. Pero kailangan niya malaman yung totoo. Magsisi ka, tigilan mo, pagsamba mo sa Diyos-Diyosan. Talikuran mo yung maling ginagawa mo. Dahil kahit pagalingin ko ang anak mo, kung babalik ka lang sa maling ginagawa mo, uulit at uulit lang. Sino ditong gusto yung na-hospital 1 week? Ayaw. Eh kung na-hospital ka na, tapos ma-hospital ka uli, sino may gusto? Ayaw. Mas lalong ayaw. Tama? Ang hirap na nga. Okay, isa pa. 1 week uli. Ayaw. Amen? At ganun din sa Diyos. Ayaw ka lang niyang pagalingin. Ang ayaw niya, bumalik ka pa doon sa paghihirap na dinanas mo sa maling ginagawa mo. Kapatid, sino ka man,
Maniwala ka sa salita ng Diyos, mahal ka niya. Mahal na mahal. Kung bakit ka nandito ngayon, kinakausap ka niya. Dapat ba nandito ka? Baka nga dapat nasa kulungan ka na eh. O kung ano man, kasamaan. O baka nga dapat hindi na tayo buhay. Pero dahil sa pagmamahal ng Diyos sa iyo, kinakausap ka niya. Mahal ka niya. Sobrang pagmamahal niya sa tao, ayaw niya lang iligtas yung tao. Alam mo, ang gusto niya sa tao, maging anak ng Diyos. Pwede mong palakbakan ng Diyos sa bagay. Hindi mapapantay ang pagmamahal. Parang yung prodigal son. Hindi po, wag niyo na ako ituring anak. Pero ang gusto niya, maranasan niya pa rin yung pribileyo ng isang anak. Ayaw ka lang niyang patawarin ngayon. Ang gusto niya ngayon sa'yo, baguhin ang buhay mo. Iligtas ka niya, ayusin ang lahat. At si Jesus lang ang solusyon. Wala nang iba. Bakit naman, pastor, mga aso pa kasi ginamit? Alam niyo po, ang aso kasi sa Jewish culture, hindi pet. Ang mga aso noon, mga wild, mga wolves. Hindi yung mga chow-chow na wala pang ganong aso doon na pet, kapatid. Kaya ginamit illustration ng aso diyan kasi ang aso is not a man's best friend. Enemy. Kaya ginamit doon aso. Kasi minsan parang malilito tayo. Tinawag pa na aso. Actually, itong Syrophoenician woman na ito, mas malala pa sa aso. Dahil kaaway siya, hindi lang ng tao, kaaway siya ng Diyos. Inaaway niya ang Diyos. Kahit na mahal siya ng Diyos. Hindi niya ginagalang, hindi niya nirerespeto, hindi na nga niya binibigay ng pansin, bagkus, binabastos pa niya. Kaya mga aso niya, talaga masama ang image ng aso. Hindi katulad natin ngayon, di ba? Mga aso natin, man's best friend. Dila pa yan. Sasalubong sa'yo. Yung aso noon, pag sumalubong sa'yo, patay ka. Pero kapag ang aso ngayon, di ba, sumalubong sa'yo, yan, yayakapin na yan. Kasi na-train eh. Iba ang aso noon sa aso ngayon, kaya kayo naman, wag naman kayong judgmental kay Jesus. Kayo, hindi kayo hinusgahan eh. Mga judgmental. Pero minsan, ganyan din tayo, no? Hindi natin na-realize. Ang sarap natin hawak-hawakan yung tao, ay yung aso. Pero kailan mo huling nahawakan yung taong mahal mo? Yung nanay mo, tatay mo. Minsan, naawa tayo sa aso sa paligid, pero yung mga pulubi sa kalsada, tinatawanan natin. Ikaw, wawa naman yan, wag mo namang ano yan. Pero kapag mga tao, minsan nababaliktad din eh. Nawawala tayo sa katinuan. Minsan si Jesus pa nga binabaliktad natin eh. Minsan tayo yun eh. Si Bana nga, nag-post eh. Magkano po? Kwento ko lang, Dira. Kasi practical tayo eh. Kasi meron siyang calico cat male. Grabe, no? Rare cat. 99.9% ng calico cat is female. Ngayon, meron siyang male cat. O, di ba? Praise God. Pinagpala ang, kasi cat lover daw sila eh. Pero sa kabilang cat lover niya, gusto niyang ibenta. Pinost niya. Calico cat po ba ito na male? So marami nagsabing hindi, oo. Kasi ang calico cat, tricolor yon na yellow, black, and white. Tapos, ayun nga, basta yun lang yung distinction niya. Tapos, alam mo yung mga tao, grabe mag-comment. Ako nainis din ako eh. Sabi, bakit mo naman binibenta? Yan, kala ko ba, cat lover ka. Tapos, sinusgahan na siya. Waring awayin yung tao, no, para sa pusa. Parang, kung ano ka, dapat maawa ka, wag mo naman ibenta yan.
Sa isip-isip, paano kung may sakit nanay mo? Kailangan mo ng pera. Itong mga to, nawawala sa isip eh. Mas mahalaga pa ba yung pusa sa tao? Kayo mga kapatid, mas mahalaga pa ba pagkain sa aso kaysa sa binibigay niya sa gawain ng Panginoon? Oh, pagbigay, okay lang, di ba? Pero pagbenta, ayawan na. Minsan nagiging ganyan tayo, no? Lalo na kung magkatrabaho ka, yumaman ka, magkaroon ka ng imported pets, di ba? Yung nanay mo nanghihingi, tapos yung aso mo, tatahol lang. Minsan, we are out of our heads, di ba? Parang nawawala sa sarili. Gusto natin nasa aircon yung aso, samantalang yung mga tao sa paligid natin, parang napakawala nating concern. Sarap na sarap tayo magpakain ng pedigree, samantalang tinapay sa pulubi, hindi natin magawa. Kapatid, gumising ka. Maging makatao ka. Maging makatao tayo. Hindi ko sinabi wag niyo mahalin ang hayop, mahalin natin. I love pepper. Mahal ko yon. Pero kung hinihimas ko yon, I make sure na natatender care ko rin yung mga taong nangangailangan ng pag-aalaga. O baka naman mas nabibigyan mo pa ng pag-aalaga yung iba kaysa sa tao. Pag aso umiyak, natataranta. Pag tao umiyak, humagulgul na. Gising-gising, kapatid. Hindi ko sinabing maging masama tayo sa ano, no? Sinasabi ko lang, tumino-tino naman tayo. Kung mas bibigyan ng oras ang hayop kaya sa Diyos, mas nakakahiya yan. Kaya nga minsan, natutuwa ako kay Pepper, nararamdaman ko yung pagiging master ko pag lumalapit, nagpapahimas. Minsan nagigilty ako, gustong-gusto kong hinihimas si Pepper, pero parang wala na akong oras sa presence si Lord. Bakit sa presence si Lord, di ko, parang aawit lang naman ako, sasambahin ko siya. Bakit ganun? Grabe si Jesus, no? Hindi, kapatid. Kaya happy Dogs Day. International Dogs Day sa atin. Pero aso lang yan, kapatid. Iba ang tao sa aso. Sa pusa, sa daga. Nag-alaga ng daga. Oo, meron. Sa India, pinapakain pa nga nila eh. Diba? Mekas-mekas. So, yun, mga kapatid, no? Ang gusto ituro dito ng Panginoon, pag anak ka ng Diyos, iba ka sa Kanya. May iba po talagang ginagawa sa anak ng Diyos. Sa mga tao, pasensya na, mahal kayo ng Diyos. Lahat tayo, pantay-pantay, hindi nagtangi sa kaligtasan ng Diyos. Pero may pabor ang anak ng Diyos. Build your confidence. You are a children of God. Iba ka sa kanila. Sorry for the word. Gamitin din natin yung analogy ni Jesus. Huwag mo ikumpara sa aso ang sarili mo. You are a princess, a prince. Pag nagpe-pray ka, kapatid, build this in your identity. Papakinggan ka niya. Anong sabi? Uunahin ka niya. Hindi ko pinipilit ang mga tao para unahin ako ng Diyos, maging anak ako ng Diyos. Hindi yun, kapatid eh. Gusto mo, tanggapin mo ang Diyos. Given na yun, uunahin ka niya. Basta tanggapin mo lang siya. Kung may bagay kang hihingin sa Diyos, una mong hingin yung relasyon mo sa Kanya. Unahin mo yung pinakamaganda at pinakamahalaga. Dahil tayo, sandali lang dito sa mundo. 20 years, baka nga bukas, wala na ako eh. Alam mo ba, ilang araw, kapatid, nagpe-pray ako, Lord, sana mag-rapture. Rapture. Hindi ko na po afford ang isa pang problema, Panginoon, please. Alam mo, yun yung prayer ko mga nakaraan linggo eh. Tapos, nagkaroon ako ng problema, parang mas malaki pa sa iba kong problema. Sabi ko, Lord,
Sabi ko nga sa kanya, Lord, alam mo naman, sinabi ko na sa iyo, di ko na afford ang isa pang problema, Panginoon, hindi ko na kaya. Kaya wala na ako sinabi sa, Lord, rapture na. Dahil alam mo kapatid, wala naman kasi ibang magandang mangyari sa buhay natin. Ang pinakamaganda, pinakapag-asa natin, makasama natin ang Diyos, yung mawala na lahat ng paghihirap dito sa mundo. Kaya nga ine-encourage kita, kung may paghihirap ka dito sa mundo, nahihirapan ka na dito sa earth, mas mahirap sa impyerno. Kaya nga, unahin mo na siya. Unahin mo yung mahalaga. Alam ko nandito ka, may prayer ka, may gusto ka idalangin, okay, given na yan. Ginamit ang Diyos yan para lumapit ka sa Kanya. Pero ngayon, He is rebuking us, itinatama niya tayo, unahin mong mapabilang sa kaharian ng Diyos. Unahin mo siya. Ngayon, kung problema ka sa pagkain, ang mahalaga, sandali lang yan. Ang mahalaga, buhay na walang hanggan. Pero hindi ko sinabing hindi gagawin ng Diyos yung prayer mo. Pwede ka siyang kumilos, pero choice pa rin ng Panginoon. Alam niya kasi, yung ibibigay niya sa'yo, magpapalapit sa Kanya o magpapalayo sa Kanya. Kaya, nasa atin din. Di ba, mga kapatid? Nahihirapan ka na ba? May sitwasyon ka bang gustong takasan? Kapatid, si Jesus ang solusyon. Pare-pareho tayo. Ako rin, nasa corner na ako eh. Kumbaga sa boxing, nandun na sa corner. Pero mahalaga, titingin ka sa taas, sa Panginoon. Wala nang daan sa harap, wala nang daan sa gilid, wala na rin daan sa likod. Kapag nakulong ka na, tingin ka na sa taas. Lapit ka na sa Panginoon. Mukha ba ako walang pag-asa? Mukha lang. Pero puno tayo ng pag-asa, mga anak ng Diyos. Sa mga bagong attendees po dito, ngayon pa lang nakakarinig ng Word of God, tignan nyo po yung mga matatagal na sa pananampalataya. May mga problema din yan. Pero hindi katulad mo mga problema. Dahil tayo may pag-asa, mga anak ng Diyos. Kala nyo ba yung kumakanta kanina, walang problema? Malaking problema nun. Pero paiyak-iyak pa sa Panginoon. Kasi may dakilang pag-asa. Maging anak ka ng Diyos. Piliin mo siya. First, let the children eat. Nako, praise God. All they want. He told her, for it is not right to take the children's bread and toss it to the dogs. Hindi mabuting unahin, pakainin ng mga aso kaysa sa mga anak. You have the favor of God. Hindi dahil favorite ka lang niya. Kapag naglalakad ka sa kalsada, nakikita mo yung mga tao, nabibili, nakukuha lahat ng pangangailangan niya, kapatid. Alisin mo ang mata mo doon, ang tandaan mo, kasama mo ang Diyos. Wala doon ang sukatan. Dahil yan, enjoy lang ngayon yan. Pero mamaya, iinom na ng alak yan para makalimutan ng problema, magbibisyo na yan, magte-take in na kung anong chemical para, o kahit pa yung walang halong chemical, para makalimutan ng problema. Pero tayo mga anak ng Diyos, hindi natin kailangan. God is enough. Hindi dahil pinagbabawalan ka, pero God is enough. Tandaan mo yan. So, you are the favor to children of God. Next slide. Jesus is the Lord. Ayan ang magandang tandaan din natin sa storya na ito. Ang babaeng ito, may ibang Diyos. Biruin mo, sa Diyos niya, ginawa niya na lahat. Siguro, binuhat niya na lahat ng dapat niyang buhatin. Nagpaan na siya. Sinunog niya na lahat ng dapat sunugin. Binigay niya na lahat ng dapat. Pero, iisa lang ang Diyos at walang ibang Diyos. Si Jesus lang. Darating sa punto ng buhay ng tao, malalaman niya, si Jesus lang ang Panginoon. At nangyari na ito sa babaeng ito. Walang ibang Diyos maliban kay Jesus. Nag-iisang Diyos, ang ating Ama, at ang anak at ang banal na Espiritu.
Kaya ano na sinabi ng babae niya? Lord! Hindi ko alam kung yung conversation nila dyan, dire-diretso ha. Siguro napaisip muna siya ng matagal, na-realize niya. Hindi ko alam. Basta sinabi, umabot sa punto ng buhay niya, tinawag niya na sa Jesus na Panginoon. Sumuko din siya sa buhay niya. Susuko din ang tao. Kung meron man tayong mga nakikita ng tao na parang namumuhay na walang Diyos, ayaw mo sila. Isang araw, susuko din sa Diyos yan. Dahil walang matigas na tuhod sa Panginoon. Hindi kailangan ng revelation para sabihin nila na si Jesus ang Diyos. Darating sa buhay ng tao, every tongue must confess, every knee shall bow that Jesus is Lord. Darating sa buhay ng tao yan. Just share it. Sabihin mo lang. Huwag kang mainggit. Isang araw, hindi dahil makakaganti ka, pero dahil salamat sa Diyos, makikilala na rin nila ang Panginoon na sinasamba mo. Jesus is Lord. Hindi ang relihiyon, hindi ang mga pinuno ng simbahan, hindi ang ICF, hindi mga pastor, pare, ministro, obispo, hindi yung mambabarang, hindi albularyo, hindi kung ano mang mga kinikilala natin na may sanib. Si Jesus lang ang Panginoon. Hindi ikaw ang Panginoon. Alam mo kapatid, nagagawa mo ba lahat ng gusto mo ngayon? Keep it up. Gawin mo lang. Pero darating din sa punto ng buhay mo, marirealize mo, kahit na gusto mong maging malakas, magkakasakit. Kahit na gusto mong mabuhay na mahaba, hindi darating yun. Gagawa ng paraan ng Panginoon para makilala mo siya. Pero sana wag sa problema. Sana wag ka na umabot sa punto ng buhay mo, may malaki kang problema, saka ka lumalapit sa Diyos. Dahil pwede kang lumapit ngayon sa Panginoon. Ngayon na. Tatanggihan ka pa ba ng Panginoon? Pero iba kasi kapag lumapit ka may problema ka, totoong-totoo no? Doon lumalabas yung pangangailangan talaga sa Diyos. Pero alam mo kapatid, may mga taong marunong Yung nabasa yung Bible lang, tapos na-realize nila, kailangan ko sumuko sa Panginoon. Hindi na kailangan ma-hospital, o kung ano pa mangyari sa pamilya, sumuko na lang sa Panginoon. Pang-apat, faith leads to humility. Sabi ko nga, humility leads to faith. Hindi, kapatid. Faith leads to humility. Yung pagkakakilala mo sa Diyos ang magpapakumbaba sa atin. Hindi na magawang magmalaki ng babaeng ito. Alam niyo po, Griego to. Ibig sabihin, mayaman to. May impluwensya. Minsan ganon, di ba, ang tao? Kapag meron, akala niya tama lahat ng ginagawa niya. Kapag nagtagumpay sa buhay. Pero ito, kapatid, nakakatuwa sa babae na ito, na-appreciate ko rin siya. Kasi, hindi na siya nagmalaki sa Diyos. Pwede naman palakpakan natin ng Diyos sa mga tao nagpapakumbaba sa Panginoon. Mahirap magpakumbaba. Kaya kung ikaw nagpapakumbaba ka, umahanga ako sa iyo. Magpakumbaba tayo sa Panginoon. Makita mo sa babaeng ito, pwede na siya magtampo Ayaw mo, sige, wag na. Di ba? Kala ko ba, Diyos ka? Buti pa kay Baal. Hindi siya ganun. Hindi ganun ang attitude niya. Ang taong totoong nagsisisi talaga, kapatid, magpapakumbaba sa Diyos. Kahit pa minsan na-rebuke siya na pagsabihan, magpapakumbaba. Kasi nga, ayun yung totoong pagpapakumbaba. Ngayon ito, kung peke pagpapakumbaba na ito, lumapit kay Jesus. Jesus, pagalingin niyo po yan ako. Kasi inaalipin siya. Hindi, nandito ako para sa mga anak ng Diyos, hindi para sa mga... Grabe ka naman. Tumalikod. Hindi ka pa, kasi totoo yung pagpapakumbabaan niya sa Diyos.
Kahit na siya ay napagsabihan, kahit siya itinama ng Panginoon, nagpakumbaba pa rin siya. Maging sa mga online, hindi po tayo makakalapit sa Diyos ng may pagmamalaki. Kailangan natin magpakumbaba. Kailangan humingi ka ng tawad. Aminin mo yung pagkukulang, pagkakamali, kasalanan. Aminin mo, pangangailangan mo ngayon sa Diyos. Sabihin mo, Lord, hindi ko na kaya. Meron bang ganun dito? Kung ikaw man to, kinakausap ng Diyos, pakumbaba tayo. Oh Lord, kailangan kita eh. Hindi ko na kaya to. Aminin mo. Dahil ang Diyos, Diyos yan. Mag-sorry ka o hindi, Diyos pa rin siya. Lumapit ka sa Kanya o hindi, Diyos pa rin siya. Kahit sino ba tayo, ang mga anak lang ng Diyos, ang mga nananampalataya at tumatanggap kay Jesus. He is God. It will never change. Lahat ng nasa langit naniniwala kay Jesus. Wala nang iba. Hindi dahil mas mabait, ito relihiyon ko, ito ginagawa ko, ito nakasanayan ko. It doesn't matter. Ang sinabi lang ng Diyos, ang mga anak lang ng Diyos, mga tumanggap at nanalig kay Jesus. Kaya nga, it humbles a person. Ganun lang. Ganun lang. At may mangyayari sa iyo sa buhay mo. She replied, even the dogs under the table eat the children's cum. Nakita niyo na kapatid? Sige, okay lang. Basta bigyan niyo po ako ng pansin. Kahit konting biyaya na lang. Kahit tira-tira na lang. Alam mo, panalangin na nga lang. Kung i-analyze natin, parang gusto niya lang sabihin, sige po, okay lang. Pagalingin niyo na lang po yung anak ko. Actually, di natin alam kung naligtas ng babaeng to eh. Pero tinawag niyan Lord si Jesus, no? Good thing. Maganda na yun. Yung sa mga pagpapakumbaba, a very humble woman. Okay lang, Lord, patawarin mo na lang ako. Kasi ganyan yung mga taong lunod sa kasalanan. Kaya intindihin natin ang bawat isa. Maging ako. Intindihin niyo rin ako. Intindihin natin ang bawat isa. May mga tao po talaga, ang panalangin na lang sa Diyos, Lord, linisin mo na lang ako. Parang hindi pa nga nila maisip, babaguhin mo ba ako? Basta Lord, sorry. Yan na lang. Nahihirapan silang isipin, magbabago pa ba buhay ko? Makakaranas pa ba ako ng himala? Basta mahalaga, Panginoon, ganito na lang. Mahal ka ng Diyos. Hindi ikaw ang lumalapit sa Kanya. Hindi ikaw ang unang lumapit ngayon sa Diyos kung bakit ka nandito ngayon. Siya ang unang lumapit sa iyo. Bago mong isiping magsisi sa kasalanan mo, inisip na ng Diyos, kailangan niya magkatawan tao dahil alam niya na kailangan mo siya. Isang araw, magsisisi ka. Sa oras na magsisi ka, si Jesus lang ang pag-asa. Tatanggapin mo ang Panginoon. Ilang beses kong binabanggit ngayon. Accept Jesus. Sa last part, tayo magtatapos. Miracles for the believers. Alam mo kapatid, may nag-devotion ako tungkol sa himala. Yung ginawa ni Jesus, tinakpan yung tenga para makarinig yung bingi. Tapos yung hindi makapagsalita, nawakan niya yung dila. Hanggang sa, sabi ko na lang sa Panginoon, Lord, ayokong intindihin kung bakit ganun ginawa mo. Isa na lang gusto ko, Lord. Gusto ko maranasan. Pero sana, Lord, wag na lang ako yung maging pipe.
Sana makakita po ako, Lord. Yung pipe, nakapagsalita. Honest ako sa Lord, di ba? Kung sabihin kayo, Lord, hindi gusto ko, sige, gusto mo, pipihin kita. Kaya inunahan ko na si Lord. Lord, wag ako. Gusto kong makakita. Pangarap ko yun. Isa sa mga dream ko ngayon bilang Christian. Makakita ng bulag, nakakita. Literal na himala. Sa ayoko na intindihin eh. Sabi ko, ayoko na intindihin to Lord eh. Ang gusto ko, maranasan. Makakita pala. Maranasan. Bulag, di ba? Hirap kaya. Okay na, di ba? Mahirap talaga yung sitwasyon, mga PWD. Mahirap yun. Kaya nga ako, inaamin ko sarili ko eh. Ano tingin nyo sa akin? Strong? Kayo na. Kayo na lang. Sana po si ano. Sino ba? Wag ako. Hindi. Pangarap ko po yan. Pangarap ko kasi alam ko kaya ng Panginoon. Amen? Kahit hindi na ako nag-lay hands, kahit iba lang nag-lay hands, Lord. Basta makakita ako ng patay na nabuhay. Grabe. Pangarap ko yan. Buti pa si Pastor, nakakita na ng goiter na sinuka, di ba? Kwento niya yun eh. Gusto kong makakita. Gusto ko ako mismo din, Lord. Gusto niyo ba yun, kapatid? Gustuhin mo. Walang mahirap sa Diyos. Walang imposible. Ikaw nga, papunta impyerno, dinala ka sa langit eh. Deserve? Uy, you don't deserve. Diba? Hindi mo nga dapat maging anak ng Diyos. Hindi mo dapat siya tawaging ama. Wow, ama. Pero naging anak ka niya. Kaya mga bonus na lang yan. Kaya nga, Lord, sana bigyan mo ng bonus. Yung tipong may makomang dahil nag-i-skateboard. Sabi niya kasi, nung nasa kami, Skyway, mag-i-skateboard daw siya pababa. Baka ikaw na yun. Kaya nga gawin mo na. Yung nakakomang, Tapos pinag-pray, gumaling. Wag naman. God forbid. Hindi natin gusto na nagkakaroon ng kapansanan. Pero alam mo, kapatid, pangarap, isa sa mga bagay na dapat pangarapin din natin, ang Panginoon, gumagawa siya ng mga himala sa mga tao na naniniwala. Okay lang yan, maniwala ka hanggang mamatay ka. May mga unspoken prayer tayo. Nililihim natin dahil ayaw natin mapahiya tayo kasi baka di naman sagutin ni Lord eh. Masira credibility ko bilang Christian. Meron tayong mga prayers na parang nahihiya tayong banggitin sa Panginoon kasi parang imposible. May mangyayari pa ba? Sa mata ng tao, pangangatwiran ng tao, mangyayari pa ba? Pero alam mo kapatid, hindi attitude ng anak ng Diyos yan. Araw-araw, may dahilan ka parang umiti dahil pwedeng gumawa ng himala ang Diyos ngayong araw. Malay mo, pag uwi. Diba? Malay mo. Hindi ko alam. Gusto nyo ba? Mamaya? Try natin. Basta maniwala ka muna. Malay mo, pag uwi, may foreigner na doon sa bahay ni Ate Janet. Nag-engage sa kanya. Will you marry me? Himala, di ba? Naka-orange. Ay, hindi pala, Pinoy yun. Hindi natin alam. Oy, maniwala kayo sa himala. Grabe naman kayo. Siya na lang daw. Ipapadala doon sa Iraq ng foreigner. Ngayon na. Ngayon na daw. Ang gusto ni Ate Janet, Lord. Amen. Di, gusto rin talaga yan. No. Pray. No. Ganyan pananampalataya natin dyan. Hayaan nyo siya, faith niya yan. Huwag niyong sawayin yung apoy niya. Yeah? Sige, gawin mo sa pananampalataya mo. Pero alam mo kapatid, ang himala, hindi dun sa nagbe-pray, sa tatanggap ng panalangin, sa mga nananalangin mismo sa Diyos. Believe. Kaya pwede tayong umiti every morning. Magulat tayo, uy, ayos na. Wow, galing Ano nangyari yon? Yung nanay ko nga, nagulat kami, nag-iiyakan na kami. Ngayon, wabalik na naman. Sabi nga nung isang kasama ko sa church, in-encourage niya ako, Pastor, kung nagawa ni Lord yan, kaya niya uling gawin. Ay, salamat.
Salamat sa encouragement, ha. Kailangan ko yun, eh. Yes. Gusto niyo na ba tanggapin? Believe. Kaya nga sabi dito, then he told her, for such a reply, you may go. The demon has left your daughter. She went home and found her child lying on the bed, and the demon gone. Nagsalita pa lang siya, umalis na. Wala nang cast out, cast out. May surprise ako sa'yo. Wala na! I pray, mga kapatid, alam mo kung ano may pinagpipray mo. Lahat tayo. Kasi ako rin, may pinagpipray din ako na miracle eh. Gusto ko rin maranasan mo. Maniwala ka. Anak ka ng Diyos. Kung ito, hindi anak ng Diyos, ikaw anak ka ng Diyos. Always believe. Never lose hope. Malay mo si Justin, piloto na bukas, di ba? May eroplano na agad. Piloto na agad, no? Hindi natin alam, mga kapatid. Ang Diyos, may mga bagay na kaya niyang gawin na higit sa kaya mong isipin. Sige, tumawa ka. Sana nga tumawa ka bukas sa saya. Kung sino ka man. Sana nga mag-iiyak ka sa tuwa kapag natanggap mo na yung panalangin mo. I pray na magkapasaan tuhod mo sa galak dahil sinasagot na ng Diyos. Yung panalangin mo. Panalangin ko na halos maputol na yung kamay mo. Yung balikat mo sa pagtaas ng kamay dahil ang Diyos sinagot na ang matagal mong panalangin. Hangarin ko na maging masaya ka sa buhay mo. Pero kapatid, kahit yun ang gusto ko sa'yo, gustuhin mo ha. Pangarapin mo. Huwag kang titigil, maniwala sa Panginoon. Ayun tayong lahat. Aming Diyos, minsan wala akong tapang na sabihin yung isang bagay dahil pinapangunahan kita. Papangunahan ka namin, patawarin mo kami, Panginoon. Sorry, Lord. Sorry, God. But thank you for your grace. Salamat sa biyaya mo, Panginoon, na sumasakop sa amin. Lord, puspusin mo po ng pag-asa ang mga anak mo sa pamagitan ng salita mo na ginawa, na itinuro, ibinahagi, pinaranas mo sa amin. We pray for miracle tonight, Lord. Holy Spirit, gawin mo para maparangalan ka, Panginoon. Gawin mo para makilala ka ng tao. Malaya ka, Lord. Do your will, Lord. Minsan, Lord, ayaw namin maging hadlang sa mga bagay na gusto mong gawin. Ayaw ka namin ikahon sa mga bagay na sa tingin namin yun lang ang kaya mong gawin. Lord, we allow you. Lord, we are opening our hearts. Go do your will. Malaya ka, Panginoon. Panalangin ko po, himala sa mga taong ito na nangihingi sa iyo. Higit sa lahat, Panginoon, salamat po sa pagiging anak ng Diyos. Ang pinakakagalakan ng aming puso. Bagay na higit pa sa aming mga panalangin pinagsama-sama mula noong kami nagsimulang manalangin hanggang sa aming huling panalangin. Higit ang aming kagalakan sa buhay na walang hanggan na ibinigay mo sa amin. Kaya Panginoon, magligtas ka sa lugar na ito, mangusap ka, gawin mo ang iyong kalooban higit sa aming ginawa sa lugar na ito. God, may ginagawa ka na hindi gawa ng tao, na hindi turo ng tao, kundi kilos mo, kilos ng isang Diyos. Magligtas ka, deliver people. Salvation, comfort sa mga taong ito na lumalapit ngayon sa iyo. Maging sa aming pamilya. Iniimbitahan kita, kapatid, kung ito ang unang beses na lumapit ka ng totoong puso sa Panginoon, pwede mo bang
Sundan mo ang panalangin. Huwag kang mahiya, huwag kang matakot sa Diyos, at lalong huwag kang mahiya sa tao dahil walang magagawa ang tao sa huling hantungan ng ating buhay. At wala silang magagawa sa buhay natin. Tanging yan, Diyos. I invite you. Iniimbitahan kita. Sundan mo ako sa panalangin. Mga kapatid, sabayan natin ang kapatid natin ito. Panginoong Yesus, lumalapit ako sa iyo. Patawarin mo ako. Hindi ko alam ang aking ginawa. Sa oras na ito, nagsisisi ako. Tulungan mo ako. Magpakilala ka sa akin. Naniniwala na ako sa iyo. Tinatanggap kita bilang aking Diyos at tagapagligtas. Baguhin mo ang buhay ko. Nagkakatiwala ko sa iyo lahat. Sa pangalan mo, Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon.